Ito mga kabali, tuloy na uli natin yung pagre-repair. Bali pang number 76 na tayo. Bali padala to ni Ramon Lapura Apog. Yan, taga Misamis. Tatlo yung unit na to. 999, 835 na Susan sa 68. Parang 68 na yellow yata ito. Bali nakalagay naman daw dito yung yung gagawin. Papalakasin yung yung 68 saka 99, 999 pala, saka ganun din yung 835 papalakasin saka i-upgrade. Lalagyan daw na switch yung flip flop. Shipping natin ay inabot ng 230. Yan, unbox ko lang, tingnan natin kung ano yung laman sa loob. Ito mga kabali ang mga laman sa loob. Pang number 1 yung 835. Pangalawa yung 999. So ito yung huli, yung pang yung yellow. Yan, bali unahin natin yung yung 835. Baka muna itong dalawa. Yan, bali nga pala, shoutout natin yung may-ari, si Marmar Paalisibo Osamis sa Mulikay. Yan, bali shoutout sa'yo. Yan, ang gagawin dito, lalagyan daw ng patayan yung flip flop. Ito high-end low kasi ito. Sabi naman niya dito, sir, sa umpisa lang malakas, palakasin mo sir sa output. Yan, palakasin daw natin yung output. Yan, bali open ko muna yung top cover natin, tingnan natin yung loob. Yan mga kabali, subukan muna natin kung umaandar pa to. Bali test valve muna tayo. Yan, mandar na yung blower. Bali hindi naman natin babaguhin yung blower niya, wala naman sinabi. Kaya natin maandar para pagka in-upgrade natin na hindi siya nagiinit. Yan, meron naman siyang isang pindot, isang tunog. Try natin i-direct. Nakaload sa atin 1K. On ko na. Ayaw. Try natin sa 500 watts. Ayaw din. Yun, mandar 500. Ayun, nawawala. Bigla na lang yan. Umiilaw na walang tunog. May problema to. Alamang nito sa output may problema to, kaya ganun. Yan. Yan. Ayusin natin. Yung mga alisin natin dyan. Yung umaandar ng walang tunog pero may ilaw, may output. Yan. Bali check tayo ng ng capacitor. Check muna ako. Ito mga kabali, hindi natin ma-test ng maayos yung capacitor. Ito yung filter capacitor natin. Kailangan natin tanggalin kung bakit ba ayaw niya ma-reading. Baka may sira dito. Yan, bali tanggalin ko muna para ma-test natin ng maayos. Ito mga kabali, natanggalan natin yung dalawang capacitor. Yung isa parang lobo na ilalim. Yan. Bali testing natin ngayon. Nakatanggal. Unahin muna natin yung walang lobo. Yan. Kabit na. Natin kung magre-reading. Ayan, nag-reading naman 98. 98 UF. Kabila. Natin kung magre-reading pa to. Bali yan, parang ala na. Yan, nakalagay na. Wala tayong nare-reading. Yan. Bali dito natin isa pang mapapatunayan yan kung buo o sira dito sa spark testing natin. Unahin natin yung walang lobo. Bali ito yung nakalobo. Labo. Ayan, nakalobo ilalim. Ito yung flat lang yung ilalim. Ayan.
Bukan natin charge. Yan, charge naman 200 volts. Yan, lakas. Nag-spark yung buo. Yan, 200 volts to 25, 20 to 28. Yan, i-spark ko na. Lakas. Itong kabila, yung nakalobo. Subukan natin kung magcha-charge. Yan, ayaw. Di siya madagdag, di nadadagdagan yung yung laman. Na-spark. Kaya siya umaandar minsan ng walang tunog. Ilaw lang. Yung isa lang ang gumagana. Ito, yung buo. Bali, downgrade ang gagawin natin dito. Kung 100 UF to, gagawin natin 68. Yun. Magpapalit muna tayo nito. Nababa natin parehas para di ito mahirapan. Ito yung unit na minsan ang hirap niya umandar. Mga ilang pindot pa bago umandar to. Kaya uunahan na natin siya. Ida-downgrade na natin yung capacitor niya para hindi siya hirap. Total, pagpapalit lang din naman tayo ng isa. Parehas na natin papalitan. Yan. Palitan ko lang at balik na lang ako pag napalitan ko na. Papalit natin. Nakakuha na ako. 68 din. Ay, 68 UF. Bali 100 yung tinanggal natin. Ayan, 100 UF. Kaya palang tataka ako bakit mayroong spark dito sa sa kanyang housing. 'Yon. Dahil doon pala sa isang shorted na na capacitor. Ito pala kabila. Ito yan, dito nakakabit. Bali nag-spark yung side na to. Makita naman natin. Yun, sira pala yun. Bali, yan, original din yung kakabit natin ng Rubicon. Yan, Rubicon yung tatak. Yan, kabit ko lang to. Saka, sunod natin yung yung pagpatay ng flip-flop. Yan, balik na lang ako pagka gagawin na yung yung pang flip-flop natin. Kabit ko lang to. Ito mga kabali, naikabit ko na yung capacitor. Bago natin gawin yung sa flip-flop natin, yung pagpatay, lalagyan natin ng switch. Testingin muna natin to kung ganun pa rin ba o nawawala yung tunog at may ilaw. Dapat hindi ganun, hindi normal yung ganun. Kaya pala sabi ni boss, sa una malakas, hanggang sa may hina na lang. Na-check ko na pala yung capacitor natin lapad, bali okay naman yun. Yan, meron naman, testing natin, direct natin. Yan, maandar na. Yan, okay na. Try natin ng 1K. Bali ayaw niya umandar sa 1K. Hindi niya kaya. Bali, meron pa tayong papalitan dyan para umandar ng isang pindot lang. Yan Bali, sa ACR magbababa rin tayo. Bali, yung ACR natin ang nakasulat BCA 6116. Bali, ang gagawin natin dito 1,200 lang bababa natin. Yan, palitan ko lang muna yan, saka tayo mag-testing ulit. Balik na lang ako pag napalitan na. Ito mga kabali, napalitan na natin. Ito, yan, ito pinalit natin. BTW69 1,200. Yan, 69 ampere, 1,200 volts. Yan ang pinalit natin dito. Bali, sa pagche-check ko, meron pa ako isang nakitang problema kung bakit parang hirap na hirap siyang umandar. Ito, sa isang MOSFET natin, shorted. Napapansin natin yung pinakapaa. Ayan, yan natin na ilaw para makita. Ayan, nakatanggal isang paa. Ayan kaya pala shorted pala siya. Testerin natin bawat isa.
Isang diretso. Dito muna tayo sa dulo. Yan. Mahina yung pagka-buzzer niya. Yung tatlo na to. Pero sa may pagdating sa dulo, ang lakas. Oh. Iba yung tunog niya. Dito muna tayo sa kabila. Yan. Pero dito lang talaga may may isang tunog na malakas. Yan. Baliktarin ko isa kanina dito. Yan, mahina. Yan, mahina. Pero pag binaliktad natin to malakas. Yan. Dito, pag binaliktad, malalakas. Yan, ay baliktarin ko ulit. Yan, mahina. Mahina yung buzzer niya. Pagdating dito sa isa, sa dulong-dulo, iba talaga buzzer niya. Namumunta ang idini sa tatlong magkakasama. Bali yan, tatanggalin ko rin to. Tignan natin kung bakit nagbabuzzer siya. Ito mga kabali, hindi din natin napansin dahil nakatago ito. Yung resistor pala natin sunog. Ayan. Ibig sabihin, pag naman nasunog yung resistor na yan, may tama yung natin, yung MOSFET. Malamang shorted. Na-open na siya, kaya gumagana pa rin. Open na yung resistor na to, kaya wala na sumusupply dito sa gate ng MOSFET natin. O muna sunog na siya. Meron tatlo buo. Ito lang ang sira. Tatanggalin ko to, saka yung resistor papalitan natin. Yan. Bali, sa gagawin natin dito, yung mga resistor papalitan na natin ng 1/4 watts. Yan, yung maliit na to. Pati sa kabila papalitan ko na rin para magkakasin laki silang lahat.